Pagkondena sa umano'y marahas na aksyon ng China. Isa yan sa inilatag ng Department of Foreign Affairs o DFA sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan dumalo rin ang Foreign Minister mismo ng China. Kasunod yan ng pamumukpok ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. 2 araw matapos ang paluan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nagharap sina Chinese Foreign Minister Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang bilateral meeting sa nagaganap na 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si Yi ang pinakamataas na opisyal ng China na nagpunta sa ASEAN meeting. Sa pahayag ng DFA, muli raw kinondena ng gobyerno ng Pilipinas ang marahas na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong July 20. Inilahad din daw ni Lazaro ang pag-aalala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat ng bansa at naglalagay sa panganib sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda. Muli rin niyang hiniling ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Baho de Masinloc. Mariinding tinututulan ng DFA ang China Daily Video noong July 10 na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Lazaro, nakapanlulumo, nakakapinsala at hindi katanggap-tanggap ang ganitong paglalarawan. Iginiit din daw ng Pilipinas kay Wang na dapat magtimpi ang lahat, iwasan ang mga aksyong magpapataas ng tensyon at lunasin ng mapayapa ang mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Bago ang pulong ni Lazaro at Yi, pinatawag naman ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador Qin Guan at mariing ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa marahas daw na aksyon ng China Coast Guard sa mga Filipino Navy personnel. Sabi ng isang mataas na opisyal din ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa meeting ng Pangulo at ni Qin na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sa interview ng media kagabi kay Ambassador Qin, sabi niya, "This meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of, I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views." Kaugnay naman ng AI-generated video na ginawa ng isang pahayagan sa China na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Sabi ni Ambassador Qin, "It's just media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that." Pero di lang ministro ng China ang nakapulong ng gobyerno ng Pilipinas sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si US Secretary of State Marco Rubio nakausap na rin si Secretary Lazaro kagabi. Sa pagharap naman ni Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the United States, binigyang di niya naman ang ginagawa raw na pagpupumilit umano ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz na isa raw international waterway. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. Wala pang tugon ng Embassy of the Islamic Republic of Iran sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ni Rubio. Sa Pilipinas din magaganap ang inaasahang bilateral meeting ni Rubio at Chinese Minister Wang. Nauna nang inalmahan at kinondena ni Rubio at Amerika ang ginawang aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. JP Soriano, nakatutok 24 oras.